Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. GMRC 6, Term 1, Week 3. Ako ay isang obra maestra, pagpapatatag ng positibong pagtingin sa sarili, tungkulin ko, mga paraan ng paglinang ng positibong pagtingin sa sarili. Layunin, naiisa-isa ang mga paraan ng paglinang ng positibong pagtingin sa sarili. Naipaliliwanag na ang paglinang ng positibong pagtingin sa sarili ay tungkulin ng bawat isa, katuwang ang pamilya upang mapatatag ang sariling pagkatao, mga katangian, kakayahan at pagpapahalaga. Naisasakilos ang mga paraan ng paglinang ng positibong pagtingin sa sarili. Bakit ang tao ay bukod tangi kung ihahalin tulad sa ibang nilikha? Ano-ano ang mga tungkulin mo sa iyong sarili at sa iyong kapwa bilang natatanging nilikhang may dignidad? Punan ang UBH chart ng iyong unang sagot sa mahalagang tanong. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. Isulat ang inyong unang sagot lamang sa inyong notebook. Mahalagang tanong, paano ka nagpapakatotoo sa iyong sarili? Dating kaalaman, bagong kaalaman. Ang aking unang sagot sa mahalagang tanong ay patlang. Ngayon ay nakikita ko na patlang. Ang aking huling sagot sa mahalagang tanong ay patlang. Ako ay isang obra maestra. Ako ay isang espesyal at bukod tanging nilalang. Dahil ako ay obra ng Diyos. Ang aking mga personal na katangian at mga kakayahan ang nagbibigay liwanag sa akin tulad ng isang bituin. Ano ang personal na mga katangian? Ang personal na mga katangian ay mga natatanging kagalingan at kakayahan na para lamang sa isang individual. Maaaring may kagalingan din ang mga hayop, subalit ang tao dahil sa kanyang kakayahang mag-isip at magsuri ng sarili, mga kakayahan ay mayroong mas malaking pagkakataon na abutin ang eudaimonistic life o pinakamaayos na buhay. Ang personal na mga katangian ay mga katangian ng isang tao na maaaring gamitin upang ilarawan ang kanyang sarili. Ang pagpapaunlad ng positibong pagtingin sa sarili ay maaaring humantong sa pinataas na pagpapahalaga sa sarili at mas mataas na pagkakataon ng isang individual na maabot ang kanyang mga pangarap at mga layunin. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng positibong pagtingin sa sarili ay nag-uugat sa pagkilala sa sariling katangian at pagpapaunlad sa mga personal na kakayahan. Kakayahang mag-isip ng tama, kakayahang gumawa ng mga tamang pasya at kilos, at kakayahang iangkop ang mga tamang pasya at kilos sa kapakanan at kabutihan ng mas nakararami. Katuwang ng mga kakayahang ito ang pagprotekta sa katotohanan at pagtutol sa paglaganap ng kasamaan. Sabi nga, ikaw ay isang bituin. Natanong mo na ba ang iyong sarili kung ano ang iyong mga star qualities o mga katangiang nagpapabukod tangi sa iyo? Kinikilala mo ba ang iyong sariling mga kakayahan? Halimbawa, isa ka bang mabuting tagapakinig? Responsable ka ba sa iyong mga gawain? Masipag ka ba o maalalahanin kung hindi ka sigurado dyan? Mapagbigay ka kaya o palakaibigan? Baka naman masyado kang mapili at mahirap pakibagayan. Mapagmahal ka ba? Maalaga o tapat? Masayahin kaya? Baka ikaw ay malakas at may paninindigan din. Ito ay ilan lamang sa mga star qualities na tiyak kong 1, 2 o 3 sa mga ito ay nasa iyo. Isipin mo kung ano ang iyong mga kakayahan na nagpapabukod tangi sa iyo at maging handa na ibahagi ito sa iyong mga kaklase. Maging handa ding alamin ang mga star qualities ng iba dahil tulad mo, bukod tangi rin sila.
Sa pagkilala at pagtanggap ng kanya-kanyang mga katangian, mga talento at hilig ang nagpapatibay sa samahan ng magkakaibigan at daan upang higit ninyong maunawaan ang inyong sarili at ang iba bilang taong may dangal at bukod tanging obra. Totoo ka ba sa iyong sarili? Subukan natin kung gaano ka katotoo sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na gawain. Punan ang mga speech balloon ng mga salitang sinasabi mo sa iyong sarili kapag ikaw ay nagpapakatotoo. Suriin ang mga salitang sinasabi mo sa iyong sarili. Batay sa iyong mga naisulat, positibo ba ang pagkilala mo sa iyong lakas at kahinaan? Oo o hindi? Bakit? Alin sa mga salitang sinasabi mo sa iyong sarili ang kakikitaan ng pagtanggap sa iyong mga kahinaan? Alin ang nagpapahiwatig ng pasasalamat sa iyong mga lakas at kakayahan? Alin naman ang nagpapahiwatig ng patuloy na pagsusumikap para sa tuluyang pag-unlad at pagtulong sa kapwa? Ano-ano ba ang iyong mga personal na katangian? Paano ba nabubuo ang positibong pagtingin sa sarili? Ano ang epekto sa iyong mga pasya at kilos ng positibo at negatibong pahayag? Punan ang pangungusap sa kahon ng positibong pagkilala sa iyong kakayahan bilang nilikha ng bukod tangi. Ako ay bukod tangi na parang isang bituin dahil pumili ng dalawang kaklase at isulat kung ano ang bukod tangi nilang mga kakayahan na iyong nakikita. Anong mga katangian mo ang narinig mong sinabi ng iyong dalawang kamag-aral? Anong nararamdaman mo nang marinig mo ito? Ano sa palagay mo ang naramdaman nila nang sinabi mo ang kanilang mga positibong katangian? Mula sa narinig mong mga star qualities na ibinahagi sa iyo ng iyong mga kaklase, paano mo lilinangin ang positibong pagtingin sa iyong sarili? Magbigay ng dalawang paraan. Kaugnay na paksa bilang 2, pagpapatatag ng positibong pagtingin sa sarili, tungkulin ko. Ano ba ang positibong pagtingin sa sarili? Ang pagiging positibo ay nangangahulugan ng pagtugon sa mga magagandang bagay, palagi ang umaasa at paghahanap ng paraan upang mapabuti ang mga bagay. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay hindi nangangahulugan ng pagbawalang bahala sa mga bagay na nagpaparamdam sa atin ng lungkot, pag-aalala o takot. Ito lamang ay nangangahulugan ng paghahanap ng kabutihan sa lahat ng uri ng sitwasyon. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa pag-aaral ay tumutulong sa atin na mag-aral at makamit ang higit na tagumpay at kasayahan. Ikaw ba ay may positibong pananaw sa iyong sarili at sa iyong pag-aaral? Ang mga sumusunod ay mga pahayag ng mga tao o mag-aaral na may positibong pananaw. Kung patuloy akong susubok, mag-i-improve ako. Hindi ko pa ito magagawa ngayon, ngunit gagawin ko. Gusto kong subukan ang aking makakaya sa gawain na ito. Ito ay bagong hamon para sa akin at gusto kong matuto ng bagong mga bagay. Sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa mga pagkakamali, maaari akong mapabuti. May pagkakataon bang nasabi mo ang mga pahayag na ito sa iyong sarili? Kung nasasabi mo ang mga pahayag na ito sa iyong sarili, binabati kita. Walang dudang ikaw nga ay may positibong pananaw. Ngunit kung hindi pa ay kailangan mong pag-aralan at maisabuhay ang mga ganitong pahayag. Bakit mahalaga ang paglinang ng positibong pagtingin sa sarili? Ang positibong pananaw ay tumutulong sa atin na harapin ang mga hamon sa buhay sa isang positibong paraan.
Ito ay naghihikayat na sumubok tayo ng mga bagay na magpapaunlad sa atin at nagpapahiwatig ito na mas malamang tayong magtagumpay sa pagtupad ng ating mga mithiin. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng kasayahan at tiwala sa sarili. Sa makatuwid, ito ay tumutulong sa pagpapatatag ng ating pagkatao. Pumili ng kapareha at suriin ninyo at pag-usapan ang positibong epekto ng mga larawan at pahayag na nagpapahiwatig ng pagiging positibo. Hindi ako magaling dito. Nagkamali ako. Ayoko na. Pagbubutihin ko pa itong gawa ko. Hindi ko kaya to. Masyadong mahirap ito. Kaya ko to. Paano sa palagay mo makakatulong sa iyo ang pagiging positibo? Sagutin ang mahalagang tanong. Buuin lamang ang umpisa ng pangungusap na ito sa iyong notebook. Ngayon ay nakikita ko na kaugnay na paksa bilang 3, mga paraan ng paglinang ng positibong pagtingin sa sarili. Narito ang ilang paraan ng pagpapaunlad ng positibong pagtingin sa sarili. Pagpapalakas sa sariling pagpapahalaga. Kilalanin ang iyong mga natatanging kagalingan at kakayahan. Mahalin ang iyong sarili at tanggapin ang iyong sarili sa kabuuan, kasama ang mga positibo at negatibong aspeto. Pagsisikap sa pag-unlad. Magtakda ng mga layunin at tiyakin na ang mga ito ay nagbibigay inspirasyon sa iyo. Magbigay ng mga hakbang upang makamit ang mga layunin at patuloy na magtagumpay sa mga ito. Pagtanggap sa sarili. Tanggapin ang iyong mga limitasyon at pagkakamali. Tandaan na walang perpekto at normal, lamang ang magkamali. Mahalaga na matuto mula sa mga pagkakamali at magpatuloy sa pag-unlad. Pagpapahalaga sa positibong pananaw. Isapuso ang positibong pananaw at maghanap ng mga magandang aspekto sa bawat sitwasyon. Iwasan ang pagiging masyadong mapanlait sa iyong sarili at palitan ang negatibong kaisipan ng positibong pananaw. Palagi ang pagkikipag-usap sa mga taong sumusuporta sa iyo. Mahalaga ang mga positibong ugnayan sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Makipag-usap sa mga kaibigan, pamilya o profesional na tumutulong sa iyo sa pagpapaunlad ng iyong positibong pagtingin sa sarili. Pag-aaral at pagpapakadalubhasa. Maglaan ng oras para sa personal na pagpapaunlad at pag-aaral. Pag-aralan ang mga bagong bagay, magbasa ng inspirasyonal na akta at magsanay ng mga bagong kasanayan upang mapalakas ang iyong positibong pagtingin sa sarili. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga paraang ito ng regular, makakatulong ito sa iyo na mapalakas ang iyong positibong pagtingin sa sarili at magkaroon ng mas maligaya at produktibong pamumuhay. Pumili ng isa o dalawang paraan ng paglinang ng positibong pagtingin sa sarili. Mula sa 6 na nabanggit, isulat sa kahon ang konkretong hakbang na iyong gagawin, kailan mo ito gagawin at gaano katagal mo ito isasagawa. Pagkatapos ng itinakdang panahon, punan ang ebaluasyon sa pamamagitan ng pagsulat ng kalakasan, kahinaan at rekomendasyon upang patuloy mong mapaunlad ang iyong sarili. Sa unang column, paraan ng paglinang ng positibong pagtingin sa sarili. Pagpapalakas sa sariling pagpapahalaga, pagsisikap sa pag-unlad, pagtanggap sa sarili, pagpapahalaga sa positibong pananaw, palagi ang pagkikipag-usap sa mga taong sumusuporta sa iyo, pag-aaral at pagpapakadalubhasa. Sa ikalawang column, mga tiyak kong hakbang ng pagsasagawa nito. Ikatlo, eksaktong oras ng paggawa ko nito kada araw. Ikaapat, ang tagal o haba ng panahon na itinakda ko sa pagsasagawa nito.
Personal kong pagsusuri sa naging epekto ng aking mga konkretong hakbang ng pagsasabuhay ng positibong pagtingin ko sa aking sarili pagkatapos ng itinakda kong panahon. Mga tiyak kong hakbang ng pagsasagawa nito, kalakasan ng hakbang kong ito, kahinaan ng hakbang kong ito, rekomendasyon ko para sa aking sariling pag-unlad. Sagutin ang mahalagang tanong. Buuin lamang ang umpisa ng pangungusap na ito sa iyong notebook. Ang aking huling sagot sa mahalagang tanong ay: paano ka nagpapakatotoo sa iyong sarili? Sagutin ang mahalagang tanong gamit ang salitang pantulong na nasa kahon. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita. Paano gagawin ang pagpapakatotoo sa sarili? Ang mga pagpipilian ay nagbubunga, pagkilala sa sarili, pagsasagawa, positibong paraan. Isulat kung ano ang iyong naunawaan tungkol sa mahalagang konsepto sa aralin. Ano ang personal na katangian? Ano ang positibong pagtingin sa sarili? Ilarawan. Bakit mahalaga ang paghubog ng mga personal mong katangian? Paano makatutulong ang positibong pagtingin sa sarili sa paghubog ng iyong mga magagandang katangian bilang nilikhang may dignidad? Paano mo pauunlarin ang positibong pagtingin sa sarili at bakit mahalagang paunlarin ang mga ito?